Ano lang naman, actually, kanina, habang nasa biyahe ko, nakikinig ako sa preaching, Moody present, DCFE, yung FM ng DCAS. Moody present, si Pastor Mark Jones. Ang topic niya is about passion. Sigla. How to restore it. Ako, dinikit ko yung topic niya dun sa last days, the love of many shall wax cold. Eh yung topic niya, how to restore the passion. Kung nanlalamig ka, paano mong muling pag-iinitin? Actually, maraming dahilan kung bakit ang isang Kristiyano pwede manlamig. At one time or another, naranasan natin yun. Tama? Ako, ayoko sanang maapektuhan. Pero, hindi nyo mayaalis minsan na, siyempre, pagkakaunti kayo, hello? Pero pipilitin ko sa tulong ng Diyos, makuha natin yung diwa nung pag-aaralan natin ngayong umaga. Kasi, isa sa pinakamahalaga na pag-uusapan natin sa simbahang ito ay itong pag-uusapan natin ngayon. When I say pinakamahalaga, kung merong mga mensaheng tumatak sa isip natin, dapat isa ito. Kaya lang, yun na nga. Kung kailan, of course, yung mga nandiyan sa online, nasa bahay, mag-take notes pa rin kayo. Kasi marami akong pagtatahi-tahiin ng mga talata na alam na natin, narinig na natin, pero makukuha natin sa ibang pananaw pag narinig natin ito. Yung topic natin is, yung pa rin, yung sundin ang kalooban mo. Kasama doon sa Lord's Prayer, Thy will be done. Nung unang sinalakay ko to, nagsimula ako sa pamamagitan ng katanungan. Naalala niya? So, nagkaroon ako ng mga katanungan tungkol sa talata. Bakit kasama sa prayer yan? Sundin ang iyong kalooban. Kasi, isa yan sa main agenda ng buhay Kristiyano. When I say main agenda, walang iba. Hindi natin pag-uusapan dito, ano gusto mo. Kasi, kung Kristiyano tayo, hindi natin dapat tinatanong kung ano gusto natin. Kasi yung gusto natin, dapat sumusunod sa gusto niya. Tama? Kaya hindi malagay yung gusto natin. In fact, sabi sa Biblia, lean not on own understanding. Huwag kang pumanda dyan. Huwag mong i-consider yan. Why? Because the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Kaya tayo nagkakawindang-windang kasi sinunod natin yung gusto natin. Tama? Magkakaroon ka na ng idea bakit napakahalagan ditong topic. Kasi kung meron tayong ibang agenda at hindi ito, alam mo na. Alam mo na kung saan papunta buhay mo. Alam mo na kung ano mangyayari sa buhay mo.
In fact, maraming pupunta sa impyerno kasi hindi nasunod ito. Hello? Pastor, sobra naman. Pag di ka sumunod sa kanyang kalooban, impyerno agad. Totoo. At layunin ng pag-aaral natin ngayong umaga, kung hindi man matapos ngayon, sa susunod mga linggo, patunayan natin yun. Kaya meron tayong mga katanungan na ni-raise. Ano ibig sabihin nito? Sundin ang kalooban mo. Ano nga ba? Pag sinabi natin, sundin ang kalooban mo, ano yun? Ano yung kalooban? Of course, napag-aralan din natin, nung inisyo ko yung katanungan, binigyan din natin ng kasagutan. At nung binigay natin yung kasagutan, nagkaroon tayo ng kahulugan. Ano ibig sabihin nito? Kanino at sino pinatutungkulan nito? Sino susunod sa kalooban ng Diyos? Lahat ng tao? Hindi. Sino lang? Mga anak niya. Kaya requirement yung mananampalataya eh. Kasi hindi tayo naliligtas sa pagsunod. Hindi tayo naliligtas sa pagsunod. Kaya ka sumusunod kasi ligtas ka. At lininaw natin yun. Huwag tayo magkakamali ron. Kasi pag mali ka doon, mali na lahat. Hello? So, sino yung pinatutungkulan nito? Paano gagawin ito? At bakit kailangan gawin ito? Bakit kailangan sumunod sa kalooban ng Diyos? Gusto ng Diyos eh. Fear God, keep His commandments, for this is the whole duty of man. Yung pala ibig sabihin nun, wala na iba. Kung Kristiyano ka, wala kang ibang agenda kundi yan. Hello? Kaya hindi ka malilito eh. Hindi ka malilito kasi isa lang. Diyos lang ang dapat masunod. Kasi opinion ng tao, ang dami. Yun na lang sakit ng high blood eh. Ano yung mga bawal na pagkain? Nagko-kontra-kontra mga doktor dyan. Hindi mo alam kung sinong paniniwalaan mo. Dati, basta karne, bawal. Natutunan ko na karne ng baka, hindi bawal. In fact, yung bulalo na binabawal ng gusto dati. Hindi bawal ngayon. Igupin mo kahit yung utak. Nakakalito, no? Pero sa buhay Kristiyano, hindi ka malilito kasi isa lang. Siya lang. Opinion niya yung pinakamalaga. Hindi mahalaga yung opinion ng kahit sino. Kahit sino pang pinakamatalino. Opinion lang. Kaya nga, sundin ang kalooban mo. Hindi ka malilito. In fact, hindi ka nga mahihirapang mamili kung anong gagawin mo eh. Why? Kasi kung yun yung sinusunod mo, walang iba. Tama? Hindi mo kailangan malito. Ito na ngayon. Bakit kailangan ito? Bakit kailangan sumunod sa kalooban ng Diyos? Kasi yung hindi susunod, impyerno. Hello? Kaya napakalaga ng ginagawa natin. Tuwing magkikita-kita tayo, mag-aaral tayo. Bakit tayo nag-aaral? Kasi gusto natin malaman ano yung susundin natin. Tama? Yun yung purpose. Bakit may pag-aaral? Bakit may pangangaral? Kasi kung napag-aralan na natin ito at naulit na naman, pinapaalalahanan ng tayo. Bakit? Kasi madaling makalimot ang tao. Kasasabi mo nga lang, bukas makalawa. Actually, kasasabi mo lang, amen ka ng amen, naman nandiyan ka. Paglabas mo, kalimutan mo na eh.
Tama? Kaya yung katanungan, nagkaroon ng kasagutan. Nung linggo rin na yun, sinagot natin yung ilan. Pero hindi kompleto. Bakit? Kasi may ililinaw pa eh. May pupuntahan pa yung argumento tungkol sa kalooban ng Diyos. Yung pagsunod dyan, ba't mahalagang sundin yan? Kasi nung pinag-aralan natin yung kasagutan, natutunan na rin natin yung kahulugan. Natapos ko yung tinalakay natin sa Roma Kapitulo 8, yung kahalagahan ng banal na spirito, yung kanyang papel sa unang-una sa kaligtasan natin. Kasi kung di dahil sa banal na spirito, wala maliligtas. Hindi mo unawaan ang salita ng Diyos. Yung iba, pinapangalan ng salita ng Diyos, di pa rin nila maunawaan. Isang patunay na Kristiyano ka, nung napakinggan mo ang salita ng Diyos, na unawaan mo. Pero hindi nagtatapos doon sa pag-unawa. Hindi. Nung maunawaan mo, sinunod mo. Kaya ka nakarating sa pananampalataya. Kasi pinaniwalaan mo. Yung paniniwala mo, yun yung nagdulot sa atin ng kaligtasan. Kasi whosoever believeth in Him should not perish. Kaya naligtas tayo nung unang tayong sumampalataya. Kanina pinag-uusapan namin ni Angel yung papel ng banal na spirito sa kaligtasan. Kasi nung kumilala raw at sumampalataya, according to him, yung binasa niyang aklat, hindi porket tumanggap yung isang tao kay Kristo bilang sariling tagapagligtas, natanggap na niya Holy Spirit. Sabi ko, baka iba pagkakaintindi mo dun sa sinabi. Pag-aralan mo maigi. Kasi, nung tayo sumampalataya, yun yung panahon na binigyan tayo ng Espiritu. Kasi yun yung regeneration. Kaya ka nakaunawa, kaya ka kumilala, kaya ka lumapit, kaya ka nakaintindi. Kasi gumawa ang banal na Espiritu sa iyo. Kasi malibang ipaliwanag ng Holy Spirit yun. Wala. Lahat ng yun, kalokohan lang. Kuha? Kaya, ano na una? Yung banal na Espiritu na kumausap sa atin at tayo'y naniwala? O naniwala muna tayo kaya tayo nagkaroon ng Holy Spirit? Ano na una? Sabay yun, simultaneous yun. Ang madalas mong ginagamit na halimbawa dyan, yung bala ng baril. Pinutok mo. Kumawala yung bala. Tumama dun sa tinamaan niya. Ano na una, yung bala ang tumama? O yung tinamaan? Sabay. Hindi mo pa pwedeng pag-iwalain. Di ba? Kaya nabutas kasi may tumama. Kaya nabutas kasi yung tumama, may tinamaan. Ganun din ang bawat isa sa atin. Doon tayo kumilala. Parang binaril tayo ng Panginoon, tinamaan tayo, pagtama sa atin, sabay, na nabutas kung ano man yung tinamaan sa atin, at nabumangon sa atin yung tumama, yung bala. At yun yung banal na Espiritu. Okay ba? Medyo nakukuha? Relevant ba? So, ang banal na Espiritu ay pinagkaloob. Romans chapter 8. Naalala nyo? Ang banal na Espiritu ay nanahan. At ang banal na Espiritu ay nanguna. So, pinagkaloob. Yun yung kahulugan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kasi nung pinagkalooban tayo ng banal na Espiritu, natutunan natin ang kalooban ng Diyos. Kaya yung antimanong pagtanggap kay Kristo, pagtanggap sa Kanyang salita, pagsampalataya sa ating Panginoon, lahat ng yun ay resulta ng pagkakaloob sa atin ng banal na Espiritu.
So tayo'y pinagkalooban at dahil ipinagkaloob sa atin ng banal na Espiritu, tayo ay pinanahanan. So nasa na ang banal na Espiritu ngayon? Nasa atin. In fact, Romans chapter 8 verse 9, kung wala kang banal na Espiritu, hindi ka sa Diyos. Kaya napakahalaga ng kanyang pananahan, dwelling. At dahil nandiyan dyan ang banal na Espiritu, tignan nyo kung gaano kahalaga ang banal na Espiritu sa kaligtasan. Ha? Dahil nandiyan dyan ang banal na Espiritu, tayo ay kanyang pinangungunahan. As many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Kaya hindi tayo nangangapa sa buhay Kristiyano. Hindi. Bakit? Kasi may gumagabay sa atin. Hindi tayo nangangapa. Dahil ang banal na Espiritu ang siyang gumagabay. Ang banal na Espiritu ang siyang nangunguna. Ang banal na Espiritu ang siyang pumapatnubay. Amen ba? So yun yung kahulugan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Bakit natin nasusunod? Nasa atin ang banal na Espiritu. In fact, dun sa verse 4 ng Romans chapter 8. Romans chapter 8 verse 4. May sinasabi dyan na the law was fulfilled in us. Ayun. That the righteousness of the law might be fulfilled in us. Pansinin niyo yung salita, hindi sinabing by us. Nasunod, natupad ang kalooban ng Diyos, ang kautusan ng Diyos, sa atin. Hindi nasunod natin. Hindi. Hindi sinabing by us. It was fulfilled in us. At pinaliwanag kung ano yung pamamagitan. Ano yung kaparaanan na natupad yung kautusan sa ating buhay. Kaya hindi mo pa ginagawa, nagawa na. Hindi mo pa ginagampanan, naganap na. Why? Sa atin ng Espiritu, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Kaya napakalaga nung thy will be done. Kung hahayaan natin ang banal na Espiritu ang gumawa sa atin at susundin natin kung ano yung pinapagawa niya sa atin, the law is fulfilled in us. What? Akala ko, pwede na akong dumire-diretso dun sa ikatlo. Katanungan, ikalawa, kasagutan, na binigyan natin ng kahulugan. Ano yung ikatlo? Kahalagahan. Mahalaga ba itong pinag-uusapan natin? Kaya nga, sabi ko sa inyo kanina, makalimutan nyo na yung ibang mga mensaheng narinig nyo, wag ito. Isa ito sa pinakamahalagang paksa na dapat wag natin kalimutan. Why? Kasi this is the main agenda of the Christian life. Walang iba. At pag pinag-usapan natin yung kahalagahan, maintindihan natin yung ibig sabihin ng the just shall live by faith. Kasi yun yung ibig sabihin ng mamumuhay sa pananampalataya. Kasi yung pamumuhay natin, iikot sa kanyang kalooban. Hello? Introduction pa rin to. Romans 12, 1 and 2. Bago ko talakayin yung kahalagahan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Bakit mahalaga? May tatlong bagay akong tatalakayin, pero bago ko talakayin yun, papaliwanag ko muna yung Romans chapter 12. 1 and 2.
Of course, na-pitch ko na yan. Tama? So, mukhang uulitin lang ulit ni Pastor. Pakinggan nyo muna bago kayo mag-comment. At introduction pa rin ito, bago ko sabihin yung, kasi, isulat nyo na nga, if you're taking down notes, may 3 references na bibigyan pansin natin dito sa mensaheng ito na magpapatunay na napakahalaga na masunod ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. May 3 references. Kasi tinignan ko sa Bible, particularly sa New Testament. Ilang beses binanggit yung pagsunod sa kalooban ng Diyos? At bakit binanggit? Gaano ba kahalaga ito? May 3 akong nakita na doon iikot yung mensahe ko. Hindi ko masasabi kung matatapos ko ngayon. Pero 3 references na magpapatunay na napakahalaga na ang kalooban ng Diyos ang masunod sa buhay natin. At ipapaliwanag ko kung bakit. Una, Mateo 7, 21 hanggang 27. Matthew 7, 21 to 27. Yan yung una. Kaya ako binibigay in advance para alam nyo na. Ikalawa, Matthew 12, 46 to 50. Matthew 12, 46 to 50. Ikatlo, 1 John chapter 2, 15 to 17. Nasulat nyo na. At least, nakasecure na siya. Hintayin nyo na lang yung paliwanag. Marami akong itatahing mga talata sa 3 yan. Kaya at least, alam nyo na yung 3. Nagpapahayag bakit mahalaga ang pagsunod sa kalooban ng Diyos sa buhay ng isang Kristiyano. Kung Kristiyano ka, hindi mo po pwedeng mamiss to. Okay, punta tayo sa Romans chapter 12. Obviously, sa Romans chapter 12, makikita nyo, ang pinakapaksa dyan ay pagsunod sa kalooban ng Diyos. Agree ba kayo? Ang pinakapaksa na tinutumbok ng 2 talatang ito ay ang pagsunod sa kalooban ng Ama. Kaya, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Verse 2. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Ang ganda nito. That you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So sa research ko, isa ito sa lumitaw na pag pinag-usapan ng will of God, sa Romans 12. Ba't siya mahalaga? Kasi malabo, hindi malinaw ang buhay Kristiyano kung di natin alam yan.
Para kang bara-barabay. Kaya may mga namumuhay, mali ang direksyon, mali ang pananaw, walang layunin, every gising is not a blessing. Kasi kanino lang yung every gising is a blessing? Kanino lang? Sa Kristiyano. Na may tamang pananaw. Ang gulo ng mundo, ang gulo ng gobyerno. Hindi siya isang Kristiyano. Tama ba? Kaya hindi tayo humahalo sa kaguluhan. At paragi ko sinasabi sa inyo, huwag na tayo sumali. Na natin sila. Anong tungkulin ng Kristiyano? What is the will of God? We pray for our government. Yun na lang. Huwag na nating dagdagan yung mga komentarista na nakakapaggatong sa ngit-ngit at galit ng tao. Tama? Kasi sino natutuwa? Wala naman, di ba? Pero binibigyan ba tayo ng dahilan para tayo makisama sa galit at ngit-ngit ng mundo? Magalit ka man at mag-ngit-ngit ka man at mag-comment ka man ng mag-comment, may bababago ba? Yun lang, pag-isipan lang natin yun. May maitutulong ba yung komentaryo ko? Aminin naman natin, mas maraming magagaling na komentarista. Huwag na nating dagdagan. Kasi kahit anong ganda ng mga komentaryo ng kahit sino, wala pa rin perfecto. Hindi pa rin matutugunan yung dapat matugunan. Why? Kasi kung Kristiyano ka, alam mo, ang Diyos lang ang pag-asa. Tama? O, ito na. Alam niyo, medyo magtatagal ako sa intro ko kasi papaliwanag ko to Romans 12:1 and 2 para walisin ko yung daan patungo dun sa kahalagahan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Para pag tinahak natin yung landas na yon, walang sagabal. Magiging malinaw ang tanggap natin. Bakit mahalagang sundin natin ang kalooban ng Diyos. Hindi para maligtas, ha? Hindi, ha? Sundin natin ang kalooban ng Diyos kasi tayo ay ligtas. Tayo ay mga anak ng Diyos. At kung merong susunod sa panalangin na ito, kung may tatalima rito, yun lang mga tunay na anak ng Diyos. Agree ba kayo ron? Kasi kung hanggang ngayon, may mga nagsasabi, ako, Kristiyano ko. Pero never nasunod ang kalooban ng Diyos sa buhay niya. Palagi yung kalooban niya nasusunod. Magtanong ka na. You know, in fact, madalas ko sinasabi, hindi lahat na nagsisimba, sumasamba. Tama? Wag nyo naman dalhin sa other extreme. So, hindi naman pala kailangan magsimba para masabing nananamba ka. Hindi ko sinabi ganun. Kasi kung Kristiyano ka, walang dahilan para hindi ka magsimba. Bakit? Kasi pagtalima at pagsunod sa kalooban ng Ama ang pagsisimba. Tama? Bagamat hindi lahat ng nagsisimba, sumasamba. Ako niya? Kasi baka gamitin laban sa akin yun. Paso, ikaw nagsabi. Hindi mo mahalaga. Hindi ko sinabing hindi mahalaga ang pagsisimba. Ang sinasabi ko lang, magsisimba ka na rin lang, magpakatotoo ka na. Kasi ba't ka ba nagsisimba? Yun yung katanungan. Alam mo ba ang dahilan kung ba't ka nandirito? At yun madalas ang nawawala, yung passion. So, Paul based his appeal on the grounds of God's mercy. Bakit mercies? Ba't plural? Bakit yung mercy
pwedeng i-plural. Yung grace, hindi. Hindi sinabing graces. Yung love, hindi rin. Hindi sinabing loves. But yung mercy, plural. Actually, tinignan ko agad yung Tagalog eh. Verse 1. Ayan. Hindi maraming habag ha. Masagana. Bakit? Kasi sa totoo lang, sa talambuhay natin, magmula nung maligtas tayo hanggang sa kunin tayo balang araw. Yung mercy ang gamitin. Bakit gamitin? Kasi madalas tayo nagkakamali. Kaya nga yan sa Lamentation, yan yung they are new every morning. Binibigyan tayo ng fresh supply tuwing umaga. Bakit? Kasi napanis na yung kahapon. Pwedeng nahurot, sobrang daming gamit mo. Ang ibig sabihin nitong mercies of God, hindi siya nadideplete. Hindi siya nag-expire. Hindi siya nauubos. Hello? It is always available by the mercies of God. So, ano yung topic dyan ni Pablo? The will of God. Verse 1 and 2. At bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sabi niya, His appeal is on the grounds of God's mercy. They are new every morning. Sa Psalm 23, binanggit yung mercy. Surely goodness and mercy shall follow me. Ano ibig sabihin? Kaya hindi na uubos, hindi napapanis ang mercies of God. Kasi yan yung gagamitin natin habang nabubuhay tayo. Hello? Surely goodness and blessings, ang kabutihan at gabay ng Diyos, and mercy, kapatawaran, pagpapatawad at paglilinis. Why? Kasi habang nabubuhay tayo rito sa mundo, hindi pa rin tayo perfecto. Tama? Ginamit kong halimbawa kanina yung tungkol sa construction. Tapos na yung bahay, nailagay mo na lahat. Tapos na ba siya talaga? Hindi pa. Marami ka pa pwede idagdag. Actually, yung pagpapaganda, doon tumatagal eh. Makinis na, pwede mo pang kinisin ulit. Nakakabit na, pwede mong baklasin ulit. Pwede mong ilipat. Maayos na, pwede mong gibayin ulit. At may dahilan ka kung bakit meron kang binabago. Lalo na kung ikaw may-ari, walang makakapagpigil sa'yo. Lalo kung may pera ka. Yun lang minsan problema natin. Kaya yung sinasabi kong kung nagpapagawa kayo ng bahay, huwag niyo masyado pagandahin. May pinanggagalingan ako ron. Bakit? Kasi ang pagpapaganda, walang katapusan. Tama? Pero dapat, yun na nga, papunta doon yung direksyon natin, paganda. Kasi hindi mo pa pwede i-claim Kristiyano ka, walang gumaganda. Hello? Kaya matagal yung introduction ko sa Romans 12. Why? By the mercies of God, I beseech you, nakikiusap niya, ipinamamanat niya. Kung po pwede, hindi niya pinipilit ha. Pero nagsusumamo siya, nagmamakaawa siya. Ang sabi niya, kung pwede lang, ito maging buhay natin. Yan. Actually, Romans 12:1 and 2, ito yung hindi umpisa eh. Pero aminin natin, diyan nag-uumpisa yung tunay na diwa ng buhay Kristiyano.
Kasi yan yung nagpapatunay na seryoso ka sa buhay Kristiyano mo kung ito yung sinusunod mo.